So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest Big Brother na may halong kamay. The biggest clown. The clown of all clowns, mga kahombre ko. Walang iba kundi si Chris Bryand. Totoo ba yun? Yun ba talaga ang pronunciation? Anong pakialam mo? Palakpakan sa bayang ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Wala akong totoong bisyo. Bisyo ko mag-jogging. Hindi ako nag-yosi. Yo, what's up? Tiny Montana in the house, guys. First time yata gumamit. Si Chris Bryand ay isang Filipino content creator sa Davao Region. Meron itong 2,031 subs sa YouTube, 580,000 followers sa TikTok at 962 followers sa FB, mga kahombre ko. Kalimitan sa mga content nito ay gumagala siya at lumalapit sa iba't ibang mga estrangherong babae at kinakausap niya, karamihan mga menor. Naku! Pagka menor ang usapan, it's hard, mga kahombre ko. Kasi alam mo na mali na yon. Basta menor, mali. Tapos na. Tinatawag niya po ang kanyang mga fans na brothers and sisters. Hello, brothers and sister. Say, brother na may konting kamay. Nagkaroon ng issue si Chris noon kung saan nahuli to ng PIDEA. A popular local vlogger using Chris Bryand as a profile name was apprehended by members of PIDEA and NBI Southeastern Mindanao Regional Office at a bar in Maa, Davao City on Friday evening, August 16, 2024, about a year ago, mga kahombre ko. According to netizens, Chris Bryand Onkada, or brother's interpretation of his cause, bless and love, and his method of meditation was different, as he had mentioned, and his actions also related to. This caught the attention of the authorities who promptly conducted a bypass operation at the bar in Barangay Maa, where Onkada was running a small business selling items like printed t-shirts and reportedly some vapes. Matagal na nating surveillance. Actually, we arrested yung grupo niya, no, in Region 13, no? Sinusundan natin sila. And ito siya ang tinuturo ng mga nahuli doon na kasabwat nila dito sa Davao. Illegal, mga kahombre ko, kaya nakulong to, no? When it was confirmed that the suspect was selling to undercover authorities, the vlogger was immediately arrested. Game over! Ay, nako! Game over. Meron itong isang video na sinaad ng babae na siya'y 16 years old. At tinanong ni Chris kung pwede ba daw maging sila. 28 to 29 years old na po itong Chris or Christ kung ano mang basa dito, mga kahombre ko, ano? So, Hello, sister. Hello po. Ganda ni sister. Ano name mo? Heart po. Heart? Ganda ni Heart by. How old ka na, Heart? 16 po. 16? Single ka? Opo. Pwede si brother? Study first. Pwede si brother? Study first. Study muna. first. Study Pag first. tapos mo study, pwede si brother? Depende. Depende. No? I-follow kita sa Facebook, Instagram. Alright. Sige po. Bless and love, sister. Hi, Matrix. Matrix. This is quite interesting. Bakit bata? Halos magte-30 anyos ka na. Ano ba naman pumasok sa utak mo, boy? Ikaw lang ata ang nakita kong vlogger. Well, may mga kasama ka dyan. Pero, bakit kalimitan ng mga gumagawa ng ganito? Yung mga taong papunta sa poverty corn. Alam nyo, usually yan yung kaakibat nun eh. Wala eh. Wala akong pinag-aralan. Pero definitely, mas mapangit to, mga kahombre ko, kasi to the point na ilalapit mo, mga kahombre ko, yung sarili mo sa mga bata. This is not good. Ba't mo
naman to gagawin, Mr. Christ? Hinako, maling-mali ito. Kung ako sa'yo, Christ, ikaw mag-ayos. Tumatol ka sa babaeng naaakma sa iyong edad. Ha? Kasi delikado tong ginagawa mo. Talagang may kulong na naman to. Madodoblihan ka nito, boy. Ang laswa pa. Alam ba ng magulang niya na binastos mo siya sa video? Kasi sabihin mo na, paano na bastos? Nagtanong lang naman ako. Bastos yun! Huwag kang bastos! Kasi minor yung pinagtanungan mo. Huwag kang bastos! Hindi mo na nga dapat ginawa Ibinidyo mo pa, ini-record mo pa, ini-edit mo pa, ipinablish mo pa. Oh my God! 28 years old. Saan mo nilagay ang maturity mo? Diyos ko, Lord. Another day, another sister. Age is just a number. Jail is just a room. Matagal-tagal. 16 years sa kulungan, brother. Isa rin dito ang content yan nagawa ukol sa isang 17 years old na babae na hiningi niya ang contact nito bilang friends lang daw. Pero depende daw kung ma-inlove siya. Sister, hello. I saw you ba? Tapos you look very petite. I just want to say hi. Hello po. Hello, what's your name? Ariana. Ariana. Wait, pagilid ka muna. Hindi ka busy? Brian pala. Hello. Are you going to school or ano? Dili sa Okay. gym mo lang. Sa may Gmall. Okay. How old ka na? 17. 17. Oh, you're still very young. Pero, do you have a boyfriend? Secret. Secret. Pero marag hapit na. Hapit na may mong boyfriend. Okay. Makipag-friends lang man ako. Pwede ko kunin contact mo? Saan? Instagram or Facebook? Pwede mo. Pwede? Okay, nice. Wala, may maas. Ano? Walay ma? Like, dili man guro siya maano. Hindi man siguro siya Like, friend masuko. lang. Friend lang man, no? Or ba, depende, pasig ma-in love ko. No! Okay, kung ano kayo mo Instagram. DSWD, baka naman mabigyan natin ng leksyon to. Para at least naman makita din namin na gumagalaw talaga kayo dyan. Ano? Kasi, ayan very clear, nakapublish pa to. Ano bang pwedeng gawin dito? 16 anyos, 17, menor, tas ginaganito. Most probably, hindi pa alam to ng pamilya ng tao na ito. Still, ipinablish niya. Baka nagbigay lang ng konting halaga, kumanana, di ba? Na magpa-video, na ipapublish yung recorded video niya. Hindi po maganda to kasi maaari pong ito'y pamarisan kung ito ay patuloy lumulusot, mga kahombre ko. Kaya nga dumami na sila Dumami na po yung mga ganyan. Dahil, unfortunately, walang action ng DSWD. Sana naman totoong umaksyon kayo dito kasi is this good or is this bad? This is very bad for me. Lalo na mga kahombre ko, ang nakakapanood nito ay mga bata rin. Hindi po tama ito para sa akin, ha? Para sa akin, this is very, very sad. Kasi mga kahombre ko, alam niyo yan. Sa mga ganitong klase ng video, seryoso tayo, sa ganitong mga klase ng video, dito po nabubuo, yung mga malalaswang pag-uutak na mga hinayupak na mga lalaki sa Pilipinas. Diyan po nabubuo yung idea na, Uy, ganito, uy, ganyan. sa mga gantong kalokohan na content. Kaya sana naman, wag tong palagpasin ng DSWD. Please do check on this. Kasi sa mga ganto pong content nagsisimula ang kalaswaan at ang mga bagay na hindi maganda. Isa pa dito, ang video niyang bastos daw ito at walang respeto makipag-usap sa babae. Hindi tayo sure, pero ayun ang translation. Nagawa niya tanungin ng babae kung totoo daw ba ang kanyang suso. If ever na may mga taga Davao, totoo ba na ito talaga yung translation nito? Ika. Ali, isa. Hi, sister. Wala lang, nakitanta ka ng, sakay ka ng, pitit kayo ka. Oh, pailaila lang ko. Hello. What's your name? Rian. Ha? Rian. Ria? Rian. Rian. Murag pa nga, second name na ako, Brian. Bagay ta. Bagay ka? Kanang, asa makapadulong ka ron? Patuloy ko, brother. Patorelo man na imong klase? Okay. Pila na may edad? 19. 19. Single pa ka? Okay lang si brother si mo ha? Sige, kung ano kayo mong contact? Naka-Instagram?
Sige. Tinood na imong unsa, imong tutoy. Malamang. Asa? Kana sa makabakante. Hangout ta. Kaon. Milk tea, kape. I-chat lang. Okay, bye-bye. Bye-bye, ingat. Pero kung yun talaga yon, napakalala na nito mga kahombre ko. To be frank with you, don't contribute here in Facebook. It's disgusting contents. Asking a woman if her boobs are real. O yan, sabi pala. So ibig sabihin, yun talaga yung translation doon. On camera for content is disgusting. It's not funny. It's straight up disrespectful. Dear girls, don't let other man touch you like random holding hands and stuff. Reserve yourself sa inyong soon-to-be husband. Plus, walk away. Dayon anang pareha niya mga manyak. Anyway, medyo naintindihan ko. Sino bang linoko mo dyan, MG? Asking if iyaha, boobs are real? Do you still have brain or lang gyud ka? Pasimple ra ang liman ka paduolon nimo ang babae. Makatawag mo rag iro. Ina naman tong si Mimgad, oh. Pinahirapan mo ako dito, palagi haka. Kailan, tol? Kailan ko ginawa yun? Eto, ginagawa ko na ngayon. Hindi, You're rude, brother. If your parents will hear you, brother, you'll be sued, brother. You're a fool, brother. Dinagdagan ko na para lang. Rude question. Be careful, brother. You might be sued. So, meron din po tayong nakalap, mga kahombre ko, na information kung saan itong tao na ito pala records his vlogs o ang kanyang pag-i-interview sa mga bata, sa mga menor, nang hindi nila alam. Grabe. Kasi, ang ginagawa po nito, mga kahombre ko, meron siyang eyeglasses or sunglasses na merong camera, mga kahombre ko. Kaya yung mga bata, yung mga menor de edad, they were and they are very shocked, no? Kasi wala silang ka-idea, mga kahombre ko, na sila pala ay kinukuhanan. So in short, mga kahombre ko, pag hindi po ito without permission, malamang sa malamang ito ay scripted, kung saan binibigyan niya na lang ito ng pera para sa content. Pero parang hindi kasi mahirap pong i-scripted to, mga kahombre ko. Kasi makikita natin ito sa reaction ng mga batang nire-record niya. Napakasaklap nito, mga kahombre ko, kasi hindi po siya talaga okay. Hindi po to maaaring mag-slide down lang ng parang napaka-smooth. Ito po, sa totoo lang, dapat na literal na tinututukan. Lalo pa, at mga menor de edad, ang nasa gitna ng issue na ito. Sobrang mali ang ginawa nito. At anyway, mga kahombre ko, sa totoo lang, nag-story po si Jake Ejercito, isang sikat na tao, mga kahombre ko. This influencer filmed Ellie without her consent. She did not want to be in his video, let alone be posted by him. Clout chasing should never come at the cost of someone's privacy, especially a minor. There is a video of Ellie, a minor, that was recorded and posted without her consent. Influencers need to recognize their boundaries. Creating content for clicks and views should never come at the cost of someone else's privacy. Christ or Chris Bryan, take it down immediately. So makikita po natin dito na sumasama din po ang pagtingin ng mga sikat na tao, ng mga tao sa mga influencer dahil sa ginagawang kabulastugan ng mga ganitong klaseng tao. Sana, mga kahombre ko, literal na ito ay maaksyonan talaga ng DSWD. Please do something about this kasi hindi po siya maganda. Sa awa naman ng Diyos, mga kahombre ko, ang dami na talagang matatalino sa internet. At yan naman talaga yung gusto ko and natutuwa ako dahil sa bagay na ito. I am happy, mga kahombre ko, na ganyan yung nangyari sa social media. At least, everybody's getting aware now kung ano yung tama sa hindi. Sana tuloy-tuloy na ito at sana mabigyan ng leksyon ang mga taong dapat mabigyan ng leksyon. Mga tao sa DSWD, bibigyan nyo ba ng tamang leksyon ng tao na ito o hahayaan nyo na lang na magpatuloy ito sa kanyang kamanyakan sa mga menor de edad? One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.